Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Sofia, iha, ngayong ikinasal ka na, baka naman pwede mo nang pag-isipan ulit ang pinapakiusap ko sa'yo. Alin po, Lola? Yung tungkol sa pagpapamana niyo sa akin ng kakayahan sa pangkukulam? Lola, sinabi ko na po sa inyo dati na ayoko po niyan at hindi po magbabago ang isip ko. Iha, kung tungkol lang sa kakayahan, hindi ko na kailangang ipamana pa sa iyo yun kasi likas ka ng may ganoon. Nasa dugo na natin yun eh. Ang ipinapamana ko sa iyo ay ang kaalaman at karunungan ko sa kulam. Kahit ano pa po yan, basta ayoko po talaga ng kulam-kulam na yan. Gulo lang po ang maidudulot niyan sa buhay ko eh. Aba, bakit iha? Nagkagulo bang buhay ko dahil dito? Diba hindi naman? Sa katunayan nga niyan, malaking tulong pa ito para maprotektahan ang pamilya ko at ang aking sarili. Lola Ambrosia, hindi ko po kailangan ng ganyang uri ng proteksyon. Wala na pong makakahigit pa sa pananalig ko sa Diyos. Iha naman, alam mo namang matanda na ako. Kaisa-isang anak ko ang tatay mo at hindi niya tinanggap ang pamana kong ito. Naiintindihan ko naman siya dahil lalaki siya. Walang lalaking mangkukulam eh. Kaya ikaw na lang talaga ang pag-asa ko, apo. Lola, wala naman pong mangyayari sa inyo kung dadalhin nyo na lang yan sa hukay eh. Ano? Sinasabi mo bang mamamatay na ako? Hindi po sa ganon la. Ang akin lang naman, dalhin nyo na lang po yan hanggang sa huling hininga nyo. At huwag nyo nang ipamana pa sa akin. Kasi hindi ko naman po kailangan yan para protektahan ko ang sarili ko at ang pamilya ko. Pero... Sige na po, Lola. Asikasuin ko lang po muna ang mga bisita namin, ha? Kumain ka lang po dyan ng dessert. Wala nang nagawa pang lola ko sa pamimilit niya dahil tumayo na ako at inasikaso ang mga bisita namin sa kasal. Nasa reception kami noong wedding namin. Abala ang asawa ko sa pagharap sa mga bisita, samantalang ako, abala naman sa pagtanggi sa gusto ng lola ko. Kaya tinulungan ko na nga ang asawa ko. Itago na natin siya sa pangalang Renz. Simpleng selebrasyon lang ang kasal namin kaya hands-on kami sa pag-aasikaso sa mga bisita, ninong, ninang at mga abay. Magandang araw po pala sa inyong lahat. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Sofia, 24 years old. Ang asawa ko naman mas matanda sa akin ng 2 taon. Wala pa kaming anak ni Renz bago kami ikasal kaya nakapagpundar kami ng sariling bahay at lupa. Maliit lang pero sakto na para sa bagong mag-asawa na kagaya namin. Pagkatapos naming asikasuhin ni Renz ang mga bisita, naupo muna kami sa bride and groom seat para makapagpahinga saglit. Kumusta naman ang usapan niyo ni Lola Ambrosia, mahal? Pinipilit ka na naman ba niya? Oo, mahal eh. Desidido talaga siyang kumbinsihin ako na tanggapin ang pamana niya sa kulam. Basta kahit anong mangyari, wag na wag mong tatanggapin yun ha? Oo naman masama yun eh. Labag yun sa batas ng Panginoon. Tsaka isa pa, tiyak na pagagalitan ako ng husto ni Itay kung mangyaring makialam ako sa bagay na yon. Kaya nga ipaintindi mo kay Lola kung bakit ayaw mo talagang matutong mangkulam. Makulit si Lola Ambrosia, Renz. Kahit anong pagpapaintindi ko sa kanya, babalikan at babalikan niya pa rin ako. Hindi natatapos ang pagbabakasakali niyang magbabago ang isip ko. Oo nga naman. Naiintindihan ko rin kung saan siya nanggagaling sa pagiging porsigido ni Lola sa bagay na yan. Para kasi sa kanya, wala nang ibang makapagbibigay ng proteksyon sa isang pamilya kundi ang kulam lang. Oo nga nakasanayan na ni Lola na idaan lahat sa pangkukulam niya ang sinumang magtatangkang sirain ng pamilya niya. Hindi mo rin siya masisisi, mahal. Nababalot kasi ng nakakakilabot na sumpa ang angkan niyo Napabuntong hininga ko nang wala sa oras. Alam kong nagmamalasakit lang si Lola sa akin at sa magiging pamilya ko. Pero hindi pa rin katanggap-tanggap para sa akin ang pamanahan ng karunungan ng pangkukulam. Isa yung sumpa para sa akin at ayaw ko nang dagdagan pa ang sumpang meron kami. Ang kuya ko na siyang panganay sa aming magkakapatid, namatay siya ilang araw pagkatapos isilang. Ang nakababata ko namang kapatid na siyang pangatlo sana sa amin, namatay sa sinapupunan ng inay ko dahil sa isang hindi magandang pangyayari. Dahil sa matinding pagluluksa sa trahedyang yon, namatay rin ang inay ko.
Hindi niya kinayang sakit sa pagkawala ng mga kapatid ko. Lahat ng yon dahil sa sumpang bumabalot sa aming angkan, ang nakatakdang pagkamatay ng lahat ng panganay na anak ng kababaihan. Mahal, mukhang malalim yata ang iniisip mo ah. Tungkol ba yan sa sumpa ng iyong angkan? Oo nagsisimula na kasi akong matakot. Alam kong matagal mo nang tanggap yun, mahal. Ngayon ka pa ba matatakot? Matatakot? Matatakot saan, mga anak? Tay. Itay, bakit po? May kailangan po ba kayo? Ay, wala naman, iha. Napansin ko lang kasi na halos magtagpo na yung mga kilay nyo eh. Kasal nyo to, no? Ngumiti naman kayo riyan, iha, iho. Hindi magandang tignan sa bagong mag-asawa na mukhang malungkot. Hindi naman po kami malungkot, Itay. Ano ba ang tawag dyan sa mga timpla ng mukha nyo? Nag-aalala lang po ako. Alam niyo na, mag-asawa na kami, magkakaroon na ng mga anak. Haharapin na po namin ng sumpa. Matagal na kitang inihanda sa bagay na yan, iha. Bata ka pa lang, alam mo na ang kwento sa angkan natin. Wala ni isang panganay ang nabubuhay. Lahat sila nakatakda na ang kamatayan. Alam ko po yun, Itay. Kaya nga natatakot na ako dahil alam kong malapit ko nang maranasang magluksa para sa panganay ko. Bakit anak? Buntis ka na ba? Hindi po buntis ang asawa ko, Tay. Ganun ba? Akala ko buntis na. Tay, kakayanin ko po kaya ang sakit nun? Kakayanin mo, iha. Nandito naman kami palagi para sa'yo. Pero ang mas masakit pa po kasi ron, ang katotohanang ipapanganak ko ang magiging panganay ko para lang mamatay at magkaroon ulit ako ng anak sa ikalawang pagkakataon na siyang magiging ligtas sa lintik na sumpa ng angkan natin. Naiintindihan kita, anak. Pero wag mo ring kalilimutan ang sumpa para sa ikatlong anak ng mga babae sa angkan natin. Hinding-hindi ko po makakalimutan ng lahat ng sumpang ito kahit gustuhin ko mang ibaon sa limot ang lahat. Hindi lang ang panganay na anak ng kababaihan ang nakatakdang mamatay, kundi ang ikatlo rin naming magiging anak. Pero hindi gaya ng panganay na hindi na maililigtas, may pag-asa pang mabuhay ang ikatlo sa pamamagitan ng katapatan ng mag-asawa sa isa't isa. Dahil kung magloko ang isa, mamamatay ang ikatlong anak. Yun nga ang nangyari sa nakababata ko na sanang kapatid noon. Namatay siya dahil nagloko si Itay, pero ilang dekada na ang nakalipas noon at pinagbayaran na nga ni Itay ang lahat ng kasalanan niya. Napatawad ko na rin siya. Kinagabihan noon pareho kaming pagod ni Renz kaya walang nangyaring honeymoon. Sa umaga lang nangyari sa susunod na araw. Yun ang first time ko sa bagay na yon, kaya para akong nilagnat pagkatapos. Buti na lang at inaasikaso ko ng lalaking pinili kong makasama sa habang buhay. Kumusta ang pakiramdam mo, mahal ko? Tinatanong mo pa talaga, Renz? Kita mo na ngang hindi ako makalakad Hindi ko nga kayang tumayo Huwag ka mag-alala, mahal. Normal lang yan. Hayaan mo't pagsisilbihan naman kita Paano mo nasasabing normal lang ito, Aber? Ganito ba talaga kasakit, ha? Ay, nako. Itong inosente kong asawa talaga Siyempre, marami kong nabasa at napanood. Ano? Nanonood ka ng porn? Uy, kalma, misis ko. Hindi ganun yun. Ikaw talaga Magpahinga ka na nga lang muna riyan at magluluto pa ako. Talagang magpapahinga ako, no? Pinagod mo ba naman ako? Para naman mawala na rin sa isip mo yung sumpa na yan. Kasal natin pero walang ibang laman ng isip mo kundi ang sumpa. Ay, pasensya na rin hindi ko lang maiwasan. Alam ko at naiintindihan kita, mahal. Sige na. Pahinga ka muna dyan, ha? Kinindatan pa ako ng asawa ko tsaka pilyong ngumiti. Inirapan ko na lang at lihim na natatawa. Doon na kami tumira sa sarili naming bahay bago pa man kami ikasal. Si Itay naman kasama niyang tumira sa iisang bahay ang lola kong si Lola Ambrosia magmula nung bumukod kami ni Renz. Hindi gaya ko maraming mga kapatid si Renz kaya sa kanila na tumira ang biyanan kong matatanda na. Bunso kasi ang napangasawa ko Nagbunga kagad ang ginawa naming yun ni Renz. Hindi kasi ko dinalawan ng buwanan kong regla kaya kinutuban ako at nag-pregnancy test. Nasa trabaho si Renz nung mga sandaling nakumpirma kong buntis ako. Hindi ko alam kung magiging masaya o malungkot ba ako. Sa sobrang pag-iisip, pumunta ako sa bahay ni Itay. Hindi naman yun gaano kalayo mula sa amin.
At gaya ng inaasahan, nagulat din sila sa hatid kong balita. Ano? Buntis ka na kagad, Iha? Opo, itay eh. Ang bilis nyo namang makabuo ng asawa mo, apo. Alam na ba ito ni Renz, anak? Hindi pa po eh. Ngayon ko lang din po nakumpirma. Nasa trabaho pa po kasi siya eh. Tsaka hindi ko po alam kung paano sasabihin sa kanya. Bakit hindi mo alam, Iha? Hindi naman kayo mga illegal na magkarelasyon na. Mag-asawa na kayo. Alam niyo naman pong sobrang hirap nito para sa amin, Lola. Kung sa bagay, mahirap at masakit nga yan dahil sa sumpa. Anong nararamdaman mo ngayon, anak? Hindi ko po kayang maging masaya, itay eh. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Iha. Tatagan mo lang ang loob mo, ha? Makakaya mo rin yan. Opo, pero hindi ko lang po alam kung kaya ko bang sabihin ito sa asawa ko. Paano ko po sasabihin? Alam naman nating hindi rin mabubuhay ang kawawang inosente kong panganay. Gusto mo bang kami na ang magsabi kay Renz, apo? Hindi na po, Lola. Kakayanin ko na lang po ito. Sigurado ka ba? Kasi kung kailangan mo ng tulong namin ng itay mo, nandito lang naman kami. Opo, pero ako na pong bahala sa bagay na ito. Nangihina lang po ako sa ngayon, pero masasabi ko rin po kay Renz na nabuo na ang panganay namin para mamatay. Huwag mong sabihin yan, anak. Totoo naman po eh. Oo, pero isipin mo na lang yan ang daan para magkaanak ulit kayo. Sa ikalawang pagkakataon, Iha, mabubuhay na ang anak nyo kaya labanan mo sana ang lungkot sa sumpa ng mga panganay na anak. Pagkatapos kong umiyak sa harapan ng tatay at lola ko, nagpaalam na ako sa kanila para umuwi. Wala akong ibang ginawa ng araw na yon kundi tumunganga lang habang hinihintay ang oras ng uwian ng asawa ko. Maswerte ang ibang babae na hindi kabilang sa angkan namin. Samantalang kami, sa halip na magdiwang para sa unang pagbubuntis, nagluluksa na kagad kami bago pa man namin masaksihan ang pagkasawi ng sanggol. Lumipas ang maraming oras. Hindi ko na namalayang nakauwi na si Renz galing sa trabaho niya bilang manager ng isang lumalagong kumpanya. Nagtaka siya nang maabutang umiiyak pa rin ako hindi dahil sa tuwa kundi dahil sa matinding kalungkutan. Sofia, mahal, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ayos ka lang ba? Dumating na ang kinatatakutan natin, Renz. Kinatatakutan? Anong ibig mong sabihin? Mararanasan ko ng maging isang sawing ina dahil sa sumpa namin. Ano? Ibig mo bang sabihin Oo, Renz. Buntis ako. Kung ganun, magiging ama na ako? Yes! Magiging ama na ako! Magiging sawing ama. Mahal, huwag mong sabihin yan. Alam ko na hindi ito magiging madali para sa atin. Kaya aalagaan natin ng mabuti si baby habang nabubuhay pa siya sa tiyan mo. Para saan pa? Mamamatay rin naman itong sanggol na to eh. Huwag ka magsalita ng ganyan, mahal. Sulitin na lang natin ang bawat sandaling kasama natin siya. Paanong kasama? Ipinagbubuntis ko pa lang naman eh. Kahit na, pupunta tayo sa iba't ibang lugar, kahit once a month lang, para may maganda tayong memories kasama ang baby natin bago pa siya isilang. Kinasusok lamang kong mapabilang sa angka na ito, Renz. Pakiramdam ko pati buong pagkatao ko ay may sumpa na rin. Shhh! Huwag ka nang mag-isip ng mga bagay na ikakalungkot mo lang, mahal ko. Sobrang naiinggit ako sa mag-asawang nagagawang maging tunay na masaya sa una nilang magiging anak. Ang biyaya para sa kanila, sumpa naman para sa atin. Dahil sa matinding lungkot na nararamdaman ko, wala nang ibang ginawa si Renz kundi pag-aani ng loob ko. Tinupad nga niya ang sinabi niyang gagawa kami ng magandang alaala kasamang anak naming pinagbubuntis ko. Sa loob ng 9 na buwan kong pagbubuntis, wala akong naging problema dahil sobrang maalaga ang asawa ko. Kahit siya ang branch manager, nag-leave nga muna siya sa trabaho ng maraming buwan para lang maalagaan niya ako. Hanggang sa dumating ang araw ng panganganak ko, tinawagan niya si Itay para ipalaman tungkol doon at hindi nagtagal, nasa bahay na nga sila. Habang natataranta silang lahat, sigaw naman ako ng sigaw dahil sa sakit ng tiyan ko. Ano pang hinihintay mo, Renz? Tumawag ka na ng tricycle na masasakyan natin papuntang ospital. Tinawagan ko na po, Tay. Pinagmadali ko na nga po eh. Papunta na raw po rito. Inihanda niyo na ba ang mga gamit niyo, iho? Opo, Lola.
Nakahanda na po yan noong nakaraang araw pa para diretso lipad na kagad tayo kapag manganganak na ang asawa ko. Hindi ko na kaya! Lalabas na ang anak ko! Mahal, kapit ka lang. Parating na si Manong na maghahatid sa atin. Hindi na ako makapaghihintay pa, Renz! Naku naman, bakit ba ang tagal ng driver na yun? Tabi nga dyan, Salvador! Ako na ang magpapaanak sa apo ko! Hindi na tayo aabot sa ospital nito! Ano po, Nay? Naku naman, mapanganib po yan. Baka mapano po ang anak ko. Abay, wag mo kong minamaliit, ha? Baka nakakalimutan mong marunong din akong magpaanak, iho! Ako ang nagpaanak sa ilang mga kaanak natin! Tumahimik na kayo, ano ba? Dahil sa matinding sakit na nararamdaman ko, ayoko nang makarinig ng anumang ingay kaya nasigawan ko tuloy ang sarili kong tatay at lola. Mabuti na lang talaga at alam ni Lola Ambrosia ang ginagawa niya. Napaanak niya ako ng matagumpay bago pa dumating ang driver ng tricycle. Nawalan ako ng malay pagkatapos noon at pagkagising ko, nasa hospital bed na ako at binabantayan ng asawa, tatay at lola ko. Pero pareho silang nakatingin sa kung saan-saan maliban sa akin. Hindi ko gusto ang katahimikan nilang yon, lalo na't bahagyang humihikbi si Ren sa sulok ng kwarto, kaya nagsalita na ako. Nasaan ang anak ko? Sofia, mahal. Mabuti naman at nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Nasaan ang anak natin, Renz? Mahal Gusto kong makita ang anak natin, Renz. Nasaan ang doktor, ha? Sofia, anak. Hindi ka na nahintay ng apo ko. Iniwan niya na tayo bago ka pa nagising. Ano? Hindi totoo yan, Itay. Hindi pwede. Renz, ibigay mo sa akin ang anak ko. Huwag niyo naman akong biruin ng ganito. Hindi binibiro ang ganitong bagay, Iha. Lola naman, alam ko namang mawawala sa akin ang anak ko kaya gusto ko siyang makita. Lumingon ka sa gilid mo, Apo. Ha? Teka, ang baby ko? Hindi. Bakit ganito? Bakit ang aga-aga naman yata? Akala ko ba may ilang araw pa para mabuhay ang panganay ko? Lola Ambrosia, ano ba ito? Bakit iniwan kagad ako ng anak ko? Kumalma ka muna, anak. Nangihina ka pa, oh. Hindi ko po maintindihan. Bakit hindi man lang ako nahintay ng anak ko na makita siyang humihinga? Napaka-unfair naman po nito. Bigla na lang nalagutan ng hininga ang anak natin, mahal. Kahit sobrang healthy niya pagkasilang. 1 oras lang siyang nabuhay. Ano? 1 oras lang? Bakit? Hindi natin alam, mahal. Walang nakakaalam. Ginising niyo ako dapat para man lang naramdaman ko ang hininga ng anak ko. Nag-iyakan na kaming mag-asawa roon pati si Itay at Lola na luha na rin. Walang kasing sakit ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Masakit ang tahi ko pero mas masakit ang puso ko. Hindi ko napaghandaan ang bagay na yon. Hindi ko inaakalang ganong kaagang kinuha sa akin ng anak ko. Kaya wala na akong ibang ginawa kundi ang magpabaha ng luha habang yakap-yakap ang walang buhay kong panganay. 4 na taon ang lumipas. Unti-unti nang naghilom ang puso ko dahil sa isang bagong biyaya na naman ang dumating sa buhay namin. Happy first birthday, Baby Ria! O siya, blow the candle na, ha? Happy birthday, anak ko. Ang ganda-ganda naman ng baby namin. Nako, 1-year-old na rin ang maganda kong apo sa tuhod. Oo nga po, Nay. Salamat sa Diyos at naka-move on na rin ang anak ko at si Renz sa nangyari sa panganay nila. Tay, hindi po nakaka-move on ang mga magulang sa pagkawala ng anak nila. Habang buhay po namin yung dadalhin. Oo nga po, Tay. Nababawasan lang po ang sakit pero hindi po nakakalimutan. Kung sa bagay, tama nga kayo, iho, iha. O siya, kumain na tayo. Mukhang sabik ng apo kong kumain ng cake, oh! Nagkaanak nga po ulit kami ni Renz makalipas ng ilang taon at sa pagkakataong yon, ligtas ang bata, 2nd anak namin. Naging masaya ulit kaming mag-asawa dahil sa pagdating ni Baby Ria sa buhay namin. Binigay namin ni Renz ang buong buhay at pagmamahal namin para sa anak namin. Masasabi kong mabuti kaming mga magulang dahil ginagawa namin ang lahat para sa ikabubuti ng anak namin. Hanggang sa nag 2 years old na nga siya. Humiling si Renz na kung pwede, sundan na namin si Baby Ria.
Ah, eh, Renz, ano kasi? Bakit? May problema ba, mahal? Hindi, wala. Ano lang kasi, Ano ba yun? hindi pa ako handa, mahal. Hindi handa saan? Nasundan ng anak natin. Bakit naman? Natatakot ka bang manganak ulit? Hindi ganon. Ano lang kasi, Ano nga, mahal? natatakot ako dahil sa, alam mo na, yung sumpa. Sumpa? Bakit? Hindi ba't ang sumpa ng ikatlong anak ay tatalab lang kung magloko ang isa sa atin? Oo, ganun nga. O bakit? Anong kinatatakot mo sa bagay na yun kung hindi naman ito katulad ng sumpa para sa panganay? Hindi mo ako naiintindihan eh. Anong kinakatakot mo, Sofia? Natatakot ka bang magloko ko pagdating ng araw at mauuwi lang sa trahedya ang ikatlong anak natin? Wala naman akong sinabing ganun eh. Pero ganun ba ang gusto mong sabihin? Tama ba ako? Kung ganun, wala kang tiwala sa akin? Hindi sa ganun, mahal. Ano nga? Sofia naman, ilang taon na tayong mag-asawa. Hindi ko magagawa sa iyo yun. Marami na tayong pinagdaanan. Hindi kita lolokohin dahil mahal kita. At nanumpa tayo sa Diyos na magiging tapat sa isa't isa. Oo, pero hindi pa talaga ako handa eh. Sana maintindihan mo naman ako, Renz. Hindi ko pa rin maiwasang matakot eh. Bakit ba? Baka naman kaya ka natatakot kasi wala kang tiwala sa sarili mo. Baka natatakot ka dahil ikaw pala ang posibleng magloko sa ating dalawa at magkasala hindi lang sa akin at sa Diyos, kundi pati na rin sa anak natin. Saan naman nanggagaling yan, ha? Ewan ko, wala akong ibang makitang dahilan bukod dun eh. Hindi ka naman matatakot kung buong buo ang tiwala mo sa akin at sa sarili mo, di ba? Renz, Hindi mamamatay ang anak natin dahil walang isa sa atin na magtataksil, Sofia. Naintindihan mo ba? hindi na ako nakaimik. May punto si Renz eh. Samantalang ako puro takot lang. Dahil doon nawala ang pag-aalala ko. May nangyari ulit sa amin pero hindi na ginamitan ng proteksyon para makabuo ulit kami. At nagbunga nga ulit yun. Nabuntis ako. Pero sa kabila ng sumpa para sa mga ikatlong anak ng kababaihan sa angkan namin, panatag akong magiging ligtas ang ikatlo kong anak dahil sa labis kong pagtitiwala sa katapatan namin ni Renz sa isa't isa. Congratulations, Ma'am Sofia and Sir Renz, para sa bagong blessings sa buhay niyo. Thank you po, Doc Nicole. Maraming salamat po, Doc. Okay, basta tandaan mo lang ang lahat ng habilin ko sa'yo ha, Ma'am Sofia. Lahat ng yon makakabuti para sa'yo at sa baby mo. Opo, Doc. Gagawin ko po ang lahat ng payo nyo para maging healthy ang baby namin. Mabuti naman kung ganon, Ma'am. Wag nyo na po kaming tawaging Ma'am at Sir, Doc. Halos magkaedad lang naman po yata tayo eh. Sofia at Renz na lang po kung ayos lang po sa inyo. Naku, my pleasure. Sige po, Doc. Babalik na lang po ulit kami rito sa susunod na check-up ng misis ko mauna na po kami. Okay, Renz. Mag-iingat ka ha. Ingat kayo ng asawa mo. Salamat po, Doc. Ingat din po kayo. Masaya kaming lumabas ni Renz ng klinik ni Doktora Nicole. Siya ang private kong doktor sa pagbubuntis ko. Kinuha siya ni Renz kasi may nakapagmungkahi raw sa kanya na magaling siyang doktor. Hindi nga kami nagkamali. Magaling siyang makitungo at mukhang mabait din. Kaya nagustuhan ko kagad ang doktor na yon. 6 weeks pregnant pa lang ako sa ikatlo naming anak. Balak ni Renz na mag-leave ulit sa trabaho kapag malaki na ang tiyan ko. Lalo na't may baby Ria pa kaming inaalagaan. Naging maganda naman ang pagbubuntis ko hanggang sa lumaki na nga ang tiyan ko. Pero hindi pa ganun kalaki para mag-leave si Renz. Bumalik ako sa klinik ni Doc Nicole para sa maintenance ko ng vitamins sa pagbubuntis. Pero sa pagkakataong yon, hindi ko nakasama si Renz. Pumasok muna kasi siya sa trabaho. Iniwan ko rin muna kina Itay at Lola si baby Ria. Oh, kamusta naman ang pagbubuntis mo ha, Sofia? Ayos lang naman po, doktora. Wala ka bang nararamdamang kakaiba sa kalusugan mo? Wala naman po. Inaalagaan po kasi ako ng mabuti ng asawa ko eh. Oo nga naman. Mukhang magaling talagang mag-alaga ang asawa mo eh. Ang sarap siguro maging asawa ni Renz, ano? Po? Ang ibig kong sabihin, ang sarap makahanap ng lalaking katulad ng asawa mo. Oo naman po.
Nga pala, Sofia, muntik ko nang makalimutang banggitin sa'yo. May nalaman ako at magugulat ka talaga rito. Ano po yon, doktora? Nalaman kong magkadugo pala tayo. Yung middle name mo, middle name din ng nanay ng lola ko. Po? Medyo nalito po ako ron basta. Magkamag-anak pala tayo, Sofia. Malayo nga lang pero magkamag-anak pa rin. Naku, talaga po ba? Malayong magkamag-anak po tayo? Oo, nagulat nga ako Related pala tayong dalawa sa dugo. Parang gusto ko tuloy bumisita sa inyo Talaga po? Bibisita kayo sa amin? Oo, sana kung ayos lang sa inyo. Naku, nahihiya naman po ako. Hindi kalakihan ng bahay namin Ayos lang po ba sa inyo yon? Hindi naman ako malaking tao, Sofia. Ang sexy ko para hindi ako magkasya sa kahit saang bahay. Ano, pwede ba akong dumalaw sa inyo at makilala ang ibang mga kamag-anak ko? Oo naman. Kailan niyo po ba gusto? Pwede ngayon na kagad. Hapon na magdi-dinner tayo sa inyo. Naku, siguradong matutuwa po ang asawa ko nito. Ha? Talaga? Paano mo nasabi? Syempre may bisita po kaming isang magaling na doktor. Yun pala. Salamat. O siya, dala ko naman palagi ang kotse ko kaya sumabay ka na sa akin. Umuwi na nga ako kasama si Doktora Nicole. Mabuti na lang talaga at marami pa akong stock sa ref para maging hapunan namin. Kaya hindi na kami dumaan pa ng palengke. Pagdating namin sa bahay nandun na sina Itay at Lola. Siyempre, binabantayan nila ang anak ko. Nagulat sila nang makitang may kasama akong magandang babae na nakaputi. Iniwan naman ni Doc Nicole sa klinik niya ang kanyang doctor's coat pero puti pa rin kasi ang suot niya na inner dress. Sino yung kasama mo, Apo? Oo nga anak, may bisita ka pala. Si Doktora Nicole po, Lola, Itay. Ang private doctor ko po. Doc, si Lola Ambrosia po at saka si Tatay Salvador. Hello po sa inyo. Magandang hapon po. Naku, magandang hapon din sa'yo, Doktora. Magandang hapon po, Dok. Bakit po pala kayo napadalaw rito? May problema po ba sa anak ko? Wala naman ho, Mang Salvador. Gusto ko lang bumisita rito. Tuloy kayo, Doktora. Medyo maalikabok po rito sa labas Pasok po kayo. Oo nga. Medyo may naaamoy rin akong hindi maganda. Naku, pasensya na po kayo ha. Naku, hindi maganda sa kalusugan mo ang mabahong amoy sa paligid ha, Sofia. Palinisan mo ang paligid nyo rito. Oo naman po. Pasensya na. Medyo kumunot ang noo ko sa sinabing yun ng doktora. Wala naman kasi akong naaamoy na mabaho Tsaka malinis naman akong tao. Hindi ko alam pero medyo na-offend ako doon. Hindi ko nga lang yun pinagtuunan pa ng pansin kasi mukhang wala lang naman sa kanya. Panay smile pa nga siya sa pagpasok niya Medyo nailang ako dahil parang sinusuri niya ng mabuti ang bawat sulok ng bahay namin. Parang hinuhusgahan niya ang lahat ng bagay na nakikita niya roon. Kung sa bagay, hindi na ako magtataka kasi mayaman naman si Doktora Nicole Pinaupo ko na muna siya sa couch namin. Kukuha sana ako ng maiinom niya pero nag-volunteer na si Itay kaya kinuha ko na muna si Baby Ria para mahawakan ko ang bata habang inaasikaso ang bisita namin. In fairness, maliit lang ang bahay niyo pero magandang interior ha. Maganda rin ang taste niyo sa mga gamit. Salamat po, Doktora. Ang asawa ko po ang pumili ng mga yan Konti lang yung sa akin. Talaga? Interesting. Bihira lang sa lalaki ang marunong pumili ng mga gamit Magaling siya ha? Hindi nga lang masyadong maayos ang pagpili niya ng asawa. Po? Pasensya na't sasabat ako sa usapan nyo ha? Para nagkamali kasi ko ng pandinig sa tenga Ano nga po ulit yung sinabi nyo, Doktora? Joke lang po yun, Lola. Ano ba naman kayo? Hindi na mabiro. Palabiro po pala kayo, Doktora. Mahal, kaninong kotse yung nasa... Doc Nicole? Anong ginagawa mo rito? Oh, hi, Renz. Mahal, nandito ka na pala. Dumalaw lang si Doktora kasi... Hoy, mahal, ayos ka lang ba? Para kang nakakita ng multo Ha? Ang sabi ko, ayos ka lang ba? Oo naman. Ayos lang ako. Medyo nagulat lang. Akala ko kung sino ang bisita natin Nagtaka ulit ako sa naging reaksyon ng asawa ko. Nababasa ko ang takot sa mga mata ni Renz nang makita niya si Doc Nicole sa bahay.
Gusto ko pa sanang mag-usisa pero dahil sa kakulitan ni Baby Ria, nag-focus na lang ako sa pagpapapirmi sa baby namin habang nakikipagkwentuhan kay Doc na ini-enjoy ang tinimplang juice ni Itay. Pansin kong hindi masyadong umiimik si Lola Ambrosia. Nahihiya yata eh. Hindi ako nagluto ng gabing yon. Nag-volunteer kasi si Renz. Hindi ko na rin muna pinauwi sina Itay at Lola para doon na sila kumain sa amin. Nang naghahapunan na kami, doon lang namin napag-usapan ang tunay na sadya ni Doc Nicole sa pagbisita niya sa bahay. Ako mismo ang nagbukas ng usapang yon. Lola, Tay, alam niyo po ba, malayo nating kamag-anak si Doktora? Talaga, Iha? Opo, di ba Doc? Oo, nagulat nga rin ho ako nang malaman ko yon eh. Akalain niyo may kamag-anak pala ako rito. Hindi kasi ako taga rito eh. Ganon ba, Iha? Bakit? Kaninong anak ka ba, ha? Lian po ang pangalan ng mama ko. Nico naman po kay Papa. Lian at Nico? Mukhang wala yata akong kakilalang ganon sa mga kaanak natin, ha? Kasi ho, hindi ho ako taga rito sa inyo. Dito lang ako nagtayo ng sariling klinik dahil in demand sa lugar nyo ang serbisyo ko. Ganon ba? Mayaman ka naman pala talaga. Mayaman nga ho, pero wala namang asawa na kagaya ni Renz. Ha? Ako? Bakit, Doc? Gusto mo ba ng mga kagaya ni Renz? Oo, sana eh. Ang swerte nga ni Sofia sa napangasawa niya eh. Thank you po, Doc. Maswerte rin naman po ako kay Sofia, Doc. Maswerte kami sa isa't isa. Ang sweet naman. Sana magtagal kayo, no? Magtatagal po talaga kami. Siyempre mag-asawa po kami. Hindi lang basta magtatagal, kundi habang buhay po talaga kami magsasama. Hindi ko alam kung anong mali sa usapan nilang yon dahil may nararamdaman talaga akong hindi maganda. Hindi ko rin alam kung totoo ba ang nakikita ko o dinadaya lang ako ng aking mga mata. Si Doc Nicole kasi at ang asawa ko parang may mali sa tinginan nila sa isa't isa. Panay ngiti si Doktora kay Renz, samantalang yung asawa ko naman parang gusto ng tuklawin ng doktora. Pagkatapos namin kumain, niligpit ko na kagad ang mga pinagkainan namin. Nagpaalam na rin sina Lola at Itay kaya pinauwi ko na muna bago pa lumalim ang gabi. Gustuhin ko mang sa bahay na sila matulog, ayaw naman nila. Hindi na ako pinaghugas ni Renz ng pinggan. Siya na ang gumagawa nun kaya nasa sala lang ako nagbabantay sa anak namin. Ikatlo mo na pala yung ipagbubuntis mo, tama? Opo, Doc. Paano niyo nalaman? Siyempre, doktora ako eh. Talaga? Ganun po ba kayo kagaling? Biro lang. Ang bilis mo namang mauto, Sofia. Hindi yan maganda para sa isang asawa, ha? Po? Ano po bang ibig niyong sabihin? Anong pakiramdam na mawala ng panganay, Sofia? Ha? Teka, paano niyo po nalaman yan? Siyempre, buhay na buhay ang anak mong si Ria. Ria ang pangalan niya. Okay, buhay si Ria. Imposible namang siya ang panganay mo, hindi ba? May alam po ba kayo sa bagay na ito? Kahit malayong kamag-anak mo na ako, Sofia, hindi pa rin nun mababago ang katotohanang magkamag-anak tayo. Kaya alam ko ang tungkol sa sumpa ng angkan natin. Ganun po ba? Oo. Ikatlo ko na nga itong pinagbubuntis ko. Sana lalaki ang nasa sinapupunan mo para hindi siya magdusa sa ilalim ng sumpa paglaki niya. Oo nga po eh. Well, yun ay kung mabubuhay siya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tinatanong pa ba yan, Sofia? Siyempre, nasa ilalim pa rin ng sumpa para sa ikatlong anak ang inosenteng sanggol na yan. Mag-iingat ka, Sofia. Baka bigla na lang mapahamak ang dinadala mo. Hindi mapapahamak ang pinagbubuntis ko, Doc Nicole. Paano ka naman nakakasiguro sa bagay na yan, ha? Dahil kilala ko ang sarili ko at alam kong tapat akong asawa. Higit sa lahat, tapat din sa akin ang asawa ko. Talaga? Sigurado ka? May gusto ka bang sabihin sa akin, ha, doktora? Wala naman. Pinag-iingat lang kita. Kasi alam mo na, nasa panganib pa rin ang buhay ng sanggol na yan. Habang buhay na siyang nasa bingit ng kamatayan. Ano bang ibig mong sabihin? Alam mo naman sigurong kahit maipanganak na ang sanggol na yan, kung isa sa inyo ni Renz ang magloko, mamamatay at mamamatay pa rin siya. Kahit matanda na siya o may asawa at sariling pamilya na. Walang pinipiling edad ang sumpa para sa mga ikatlong anak. Mabubuhay nga sila pero may taning naman.
Nakadepende na lang ang haba ng buhay nila sa haba ng katapatan ng kanyang mga magulang sa isa't isa. Alam ko po yon, Doc Nicole, pero huwag kang mag-alala dahil mamamatay muna kami bago ang anak namin. Natutuwa talaga ako sa confidence mo tungkol sa bagay na yan, Sofia. Para bang siguradong sigurado ka na tapat kayo ni Renz sa isa't isa? Dahil tapat naman talaga ako sa kanya. Bakit? Ganon din kaya siya sa'yo? Mahal, tapos na ako sa kusina. Anong pinag-uusapan nyo? Bago pa man ako makasagot sa mga pinagsasasabi ni Doc Nicole, napahinto ako sa biglang pagsabat ni Renz. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ko na kasi nagugustuhan ang mga salitang lumalabas sa bibig ng doktora na yon. Akala ko nung gabing yon, uuwi si doktora sa kanila. Pero hindi pala. Humiling siya na kung pwede, doon na raw siya sa amin magpalipas ng gabi kasi malayo pa raw ang tinutuluyan niya at pagod na siyang magmaneho. Parang may pumipigil sa akin na pumayag. Pero dahil ayoko namang magmukhang bastos, pumayag na lang din ako. Pinalinisan ko kay Renz ang guest room na tutulugan ni Doc Nicole habang pinapatulog ko si Baby Ria. Mabilis namang nakatulog ang batang yon, kaya pinuntahan ko muna ang guest room namin para tignan kung okay na ba. Papasok na sana ako pero napahinto ako sa labas nang marinig kong nag-uusap sila. Sumilip din ako ng patago. Ganito ba talaga rito sa inyo, Renz? Mainit kahit gabi na? Ha? Malamig naman ah. Hindi kaya, naiinitan kasi ako eh. Ayos lang ba kung dito ako magpalit ng damit? Gusto ko nang hubarin tong dress ko eh. Ikaw ang bahala, Doc. May damit pantulog naman dyan sa cabinet eh. Pumili ka na lang. Talaga? Nako, pwede bang ikaw ang pumili para sa akin? Po? Mukhang marami kasing nakapile eh. Tsaka pagod na kasi ko. Hindi pa po kasi ko tapos sa paglilinis dito sa kama eh. Sige na, please. Tsaka wag mo na akong ipo. Lalo na kung tayong dalawa lang. Ano ka ba naman? Mas matanda ka pa nga yata sa akin eh. Tawagin mo na lang akong Nicole. Sige po. O, may po na naman. Sige. Nicole, pasensya na ha. Eto na po. Ay, ibig kong sabihin, eto na ang damit mo, Nicole. Salamat ha. Ang bait mo naman. Ang swerte talaga ni Sofia sa'yo. Deka, anong ginagawa mo? Sandali lang. Oh, bakit? Hindi ka ba sanay makakita ng babaeng naghuhubad sa harap mo? Hindi ba ginagawa ni Sofia yan sa'yo? Hindi. Kasi. Ano? Bakit natatameme ka dyan? Nakabra naman ako eh, syempre. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako tuluyang maghuhubad. Sige, magbihis ka na. Tatalikod lang ako. Tatapusin ko na rin tong paglinis sa kwarto mo. Nang makabalik na ako sa kwarto namin ng asawa ko. Bakit? Wala ka bang balak gawin ngayon? Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano sa tingin mo, ha, Renz? Hindi ko na kinayang inis ko sa mga narinig at nakikita ko. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Doktora, pero isa lang ang malinaw sa akin nung mga sandaling yun. Tinutokso niya si Renz. Tinutokso niya ang asawa ko. Dahil sa hiya ko sa kanya bilang doktora ko, hindi na ako nagpakita. Bumalik ako sa kwarto namin at sinubukang pakalmahin ang sarili ko. May tiwala ako kay Renz at alam kong hindi rin niya nagugustuhan ang kinikilos ni Doc sa harapan niya. Maya-maya pa, nakabalik na nga si Renz sa kwarto namin. Halatang balisa siya kaya nagkunwari akong walang nakita at walang narinig. Oh, kumusta mahal? Tapos mo na bang linisan ng guest room natin? Sofia, mahal. Ito na ang una't huling beses na dadalhin mo rito ang doktora mo ha. Naintindihan mo? Ha? Bakit naman? May problema ba sa kanya ha? Wala. At ayoko magkaroon ng problema na may kaugnayan sa babaeng yun. Kaya wag mo na siyang pababalikin dito sa bahay ulit ha. Bakit nga mahal? Hindi ko maintindihan eh. Ano bang nangyari? Wag ka nang magtanong pa, mahal. Basta gawin mo na lang ang sinasabi ko. Saka isa pa, magpapalit na rin tayo ng private doctor mo. Ha? Papalitan natin si Doc Nicole? Bakit? Dahil hindi siya makakabuti para sa'yo, sa anak natin, at sa buong pamilya natin. Teka nga Renz, ano ba yung pinagsasasabi mo ha? Hindi kita maintindihan eh. Ano bang basehan mo sa lahat ng yan? Maiintindihan mo rin balang araw.
Sa ngayon, gawin mo ang lahat para layuan ng Doc Nicole na yan. Mapanganib siya, mahal. Sobrang mapanganib. Hindi ko alam kung anong rason mo pero sige, gagawin ko yon. Sige, mabuti pa. Pero sinong ipapalit natin sa kanya, ha, Renz? Maraming ibang doktor dyan na mas magaling pa kaysa sa kanya. Huwag mo nang isipin pa mga bagay na yan, mahal. Ako na ang bahala. O sige. Lihim akong natuwa sa mga sinabi ni Renz. Alam ko kung anong nasa isip niya kahit ayaw niya pang sabihin. Alam kong hindi siya makampante sa doktorang yon dahil halatang nangaakit ang babae. Doon nagsimulang sumibol ang konting galit sa puso ko. Hindi para kay Renz, kundi para sa doktorang yon. Alam niyang may sumpa ang magiging ikatlong anak namin ni Renz, kaya hindi ko maintindihan kung bakit ginagawa ni Doc Nicole ang bagay na yon. Kinaumagahan, maagang gumising ang doktora. Sa bahay pa rin siya naghahanda para pumasok. Abala ako sa pag-aasikaso sa anak ko, samantalang abala rin si Renz sa pag-aasikaso sa sarili niya para sa pagpasok niya sa trabaho. May kanya-kanya kaming ginagawa nang biglang magsalita si Doc Nicole. Sofia? Ay, busy ka pala. Si Renz na lang. Bakit? Ano yon, doktora? Kay Renz na lang ako magpapatulong. Ano yun, Doc? Busy rin ako eh. Mas busy kasi si Sofia sa'yo, Renz eh. Kaya sa'yo na ako magpapatulong. Sige, bakit? Ano ba yan? Pasuyo naman itong zipper sa likod ng damit ko. Hindi ko kasi maabot ang likod ko eh. Tsaka ito na lang ang nadala kong extra na damit eh. Ha? Yung asawa ko na lang, Doc. Hindi ako marunong sa ganyan eh. Ay, ang KJ mo naman, parang izisip mo lang naman eh. Tsaka ayos lang naman sa asawa mo, hindi ba? Di ba, Sofia? Ha? Oo naman. Sige, tulungan mo na, Renz. See? Sige na, Renz, bilisan mo. Malilate na ako eh. May sarili akong schedule na sinusunod kahit ako ang may-ari ng clinic. Okay. Heto na, Doc. Ayan, ganyan nga. Aray, masakit. Dahan-dahan naman, Renz. Aray, ano ba? Ikaw ha, sinasadya mo yan ano? Anong sinasabi mo dyan, Doc? Gusto mo yatang tanggalin ang strap ng bra ko eh. Dahan-dahan naman kasi, Renz. Tapos na po, Doc. Ayan, perfect. Ang galing mo pala, Renz. Grabe, ang swerte-swerte talaga ni Sofia sa'yo. Hindi ba't malilate ka na, Doc? Sige na po, pwede na kayong umalis at pumasok na. Oo, pero gusto mo bang sumabay sa akin? Ay, naku, hindi na po. Maraming salamat na lang. Sige na, wag kang KJ. Hindi naman magagalit ang asawa mo, hindi ba? Sofia, ayos lang naman sa'yo na ihatid ko si Renz sa pinagtatrabahuhan niya, hindi ba? Hindi na. Mamaya pa ako papasok kasi may importante pa kaming lakad ng asawa ko eh. Hindi ba, Sofia? Mahal? Oo nga. Ano ba yan? Sayang naman. O sige, see you next time na lang ha, Renz at Sofia? Umalis si Doc Nicole ng bahay namin nang may pilyang ngiti sa kanyang labi. Hindi ko alam kung sinasadya niya ba yun o hindi lang talaga siya marunong magtago ng kakatihan niya. Dahil doon, late nang pumasok sa trabaho ang asawa ko. Kinausap ko pa kasi siya tungkol sa hindi magandang pakiramdam na binibigay sa akin ni Doc Nicole. Ayoko ng gulo pero ayoko rin magbulag-bulagan. Lalo na't buhay ng anak ko ang nakataya rito. Wala na si doktora sa bahay kaya pwede ko nang kausapin ang asawa ko tungkol doon. Alam kong may mali sa mga nangyayari, Renz. Ha? Anong mali? Ipapaalala ko lang sa'yo na pangatlo nating anak itong pinagbubuntis ko. Sana hindi ka magkamali. Magkamali saan, Sofia? Alam kong alam mo kung anong tinutukoy ko, Renz. Gusto ko lang na lagi mong alalahanin kung anong trahedya ang naghihintay kung sakaling papatulan mo ang mapanuksong doktora na yon. Alam mong tinutukso niya ako? Alam ko at nararamdaman ko yon. Hindi naman ako manhid eh. Sofia, mahal. Hindi ako pumapatol sa kanya. Maniwala ka. Siya yung lapit ng lapit sa akin kagabi. Alam ko, nakita at narinig ko ang lahat. Ano? Nandun ka? Oo no, nagtatago lang. Kung ganun, bakit nagkunwari ka pa kagabi na hindi mo alam? Dahil may hiya pa rin ako para kay doktora. Ayokong pag-usapan natin ang tungkol doon habang nasa bahay pa natin siya. Baka marinig niya. Pasensya ka na, mahal ah. Kaya gusto kong tapusin mo ng ugnayan yun ng doktorang yun eh.
para wala ng gulo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang nararapat. Sige na, Renz. Pumasok ka na. Late ka na, oh. Naging normal naman ang takbo ng araw ko pagkatapos noon. Nagtiwala ako sa asawa ko dahil alam kong hinding-hindi niya magagawang magtaksil sa akin. Lalo na't madadamay ang anak namin kung magpapatukso siya kay Nicole. Sinanay ko na rin ang sarili ko na wag nang tawaging Dok ang babaeng yon dahil hindi ko na siya kikilalanin bilang doktor kundi bilang isang malayong kamag-anak na lang. Kinagabihan pag uwi ni Renz, maaga siyang natulog dahil pagod na pagod sa trabaho. Hindi na nga niya nagawang laruin ang anak naming si Baby Ria kahit saglit man lamang. Mabuti na lang at hindi perwisyo ang batang yon, hindi kagaya ng ibang bata na panayang iyak. Maya-maya pa, biglang umilaw ang cellphone ni Renz kaya nakuha nito ang atensyon ko lalo na nang makita ko ang laman ng text message. Nakauwi ka na ba ng safe, Renz? Pupunta ako sa workplace mo bukas ha? Yun ang laman ng text message mula sa isang unregistered phone number. Kinutuban ako kaya binuksan ko ang cellphone niya. Buti na lang at hindi niya pinalitan ng PIN code kaya nabuksan ko yun. Dumiretso kagad ako sa messenger at ganun na lang ang gulat ko sa aking nakita roon. Napamonolog na nga ako ng wala sa oras. Nicole? Ano tong mga pinagsesend niya sa asawa ko? Ang babaeng ito, oo, hindi talaga nahiya. Babe! Babe ang tawag niya sa asawa ko? Bakit siya nagsisend ng malalaswang litrato kay Renz? Anong ibig sabihin nito? Ang petsa ng mga message, matagal na to ah. Ilang linggo pagkatapos ko siyang maging private doctor. Pero hindi nagre-reply ang asawa ko. Walang ni isang reply kahit nilalandi siya ni Nicole. Kaya lang, bakit hindi pa niya binablock? Wala ngang reply pero hinahayaan niya namang patuloy siyang sendan ng mga kaakit-akit na pictures ng babaeng yun. Ay, humanda ka sa akin, Nicole. Makikita mo, pagsisisihan mo ang panunukso mo sa asawa ko. Mahina lang ang boses ko para hindi magising si Renz. Kumuha na rin ako ng ebidensya. Pinicturan ko ang lahat ng yon gamit ang cellphone ko. Tsaka ko binalik ang phone ni Renz sa pinaglalagyan niya. Hindi na ako nakatulog ng maayos ng gabing yon. Hindi ko ginising at kinumpronta si Renz dahil may binabalak akong gawin. Kinaumagahan pagkaalis ni Renz papunta ng trabaho niya, dinala ko kagad si Baby Ria sa bahay ni Itay. Oh, Sofia Iya, anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? May kailangan ka ba? Itay, iiwan ko po muna sa inyo si Baby Ria ngayong araw ha. Bakit Iha? Saan ka ba pupunta? May importante lang po akong pupuntahan. Dito po muna sa inyong anak ko ha. Saan naman yan? Basta po, Itay. Hindi ko po alam kung anong oras po ako makakauwi Kaya dinala ko na rin dito ang gatas, diapers at ilang damit ni Baby. Sige, pero ayos ka lang ba anak? Bakit mukhang nangingitim yata yung eyebags mo? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Opo sige na po, aalis na po ako ha. Medyo nagmamadali po kasi ako, Itay Sige Iha, mag-iingat ka ha? Opo, Itay. Malapit lang sa kalsada ang bahay namin kaya pumara na kagad ako ng tricycle. Hindi nagtagal narating ko ng workplace ng asawa ko. Kinabahan ako kagad kasi pagdating ko ron, nandun na nakapark sa labas ang isang pamilyar na kotse. Kung hindi ako nagkakamali kay Nicole yun. Talagang early bird siya sa pagbisita niya sa asawa ko ha. Kaya nagbayad na nga ako sa driver tsaka nagmamadaling pumasok ng kumpanya. Kilala ko ang mga empleyado roon kaya hindi ako nahirapang pumasok. Dumiretso na ako sa opisina ni Renz. Hindi nga ako nagkamali. Nandun na si Nicole. Kumunot kagad ang noo ko nang makita kong halos kita na ang buong kaluluwa ng babaeng yun sa suot niyang damit. Sa ikalawang pagkakataon, nasaksihan ko ulit ang panunukso ni Nicole sa asawa ko. Pero sa halip na sugurin ko siya, nilabas ko lang ang cellphone ko at kinunan sila ng video. Alam ko kasing talo ko dahil buntis ako at ayokong ipahamak ang anak ko. Kaya hanggang sa pagve-video lang ang kaya kong gawin. Tutal wala naman silang ginagawang kababuyan Si Nicole lang ang palaging nanunukso kay Renz. Pwede bang umalis ka na rito Nicole? Nagtatrabaho ako Kaya nga Renz puro ka nalang trabaho. Samantalang ang asawa mo nandun lang sa bahay niyo at nagpapasarap sa buhay. Buntis ang asawa ko at may anak kaming 2 years old na inaalagaan niya. Anong nagpapasarap sa buhay ang pinagsasabi mo riyan?
Hay nako Renz, wag mo nang pinagtatanggol pa si Sofia. Kung ako sa'yo, mag-enjoy naman ako paminsan-minsan. Hindi yung puro trabaho lang. Ano, bar tayo? Kung wala kang trabaho ngayon, Nicole, pwede ba umuwi ka na lang sa inyo? Huwag mo na akong abalahin dito. Alam kong hindi mo ko kayang hindian, Renz. Nagpapakipot ka lang. Pero aminin mo, attracted ka sa akin eh. Tama ba? Kay Sofia lang ako attracted, Nicole. Ah, talaga ba? Bakit ibang nakikita ko sa mga mata mo? Bakit parang nararamdaman ko na gusto mo lang ligawan kita? Anong ligawan ang sinasabi mo dyan, babae ka? Yung tipong gusto mong suyuin ka. Yung tipong gusto mong suyuin kita ng suyuin hanggang sa bumigay ka sa akin. Ganun ang gusto mo, Renz eh. Nararamdaman ko yon. Nagkakamali ka, Nicole. Layuan mo na nga ako. Respeto naman sa asawa ko, pwede ba? Oh, come on. Hindi mo maitatago sa akin ang totoo, Renz. Attracted ka sa akin. Nakikita ko yon sa mga mata mo. Nagsisinungaling man ang bibig mo, pero hindi ang mga mata. Hindi ba? Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung paniniwala mong yan. Sige lang, Renz. Magpakipot ka pa. Kung sa bagay, mas gusto ko rin naman yon para may challenge. Pero habang nagpapakipot ka, alam ko, Renz, alam kong gustong-gusto mo na akong hilahin papalapit sa'yo. Alam kong gusto mong hawakan ng bewang ko at idiin ang katawan mo sa katawan ko. Alam kong gusto mong haplusin ang pisngi ko. Tama ba ako? Ewan ko sa'yo, Nicole. Nababaliw ka na yata eh. Itanggi mo lang, Renz. Pahirapan mo pang sarili mo sa pagtanggi. Lokohin mo pang sarili mo. Mas maganda nga yun para mas mananabik ka pa sa akin. Sinisigaw ng mga mata mo na gustong-gusto mo nang dakmain ang malalim na halikang labi ko. Pero nagpipigil ka lang. Tumigil ka na, Nicole. Kung hindi ay makikita mo talaga ang hinahanap mo. Nagulat ako sa biglaang pagsigaw ng asawa ko. Tinigil ko na ang pagvivideo at tumakbo palabas ng building nila. Umuwi ako sa amin habang umiiyak pero pinakalma ko ang sarili ko para hindi ako mahalata ni Itay pagkuha ko kay Baby Ria. Naghintay akong sumapit ang gabi para makauwi si Renz at makausap ko na siya. Pagdating niya sa bahay, hindi na nga ako nag-aksaya pa ng oras. Hindi ako nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi ko kagad sa kanya kung anong gusto kong sabihin kasabay ng pagpapakita ko sa kanya ng video nila. Ano? Nagpunta ka kanina sa opisina ko, mahal? Oo, Renz. Salamat kasi kahit anong panunukso ang ginawa ni Nicole sa'yo, hindi ka nagpadala sa kanya. Ha? Umuwi ka ba kagad? Oo, dahil ayokong mag-iskandalo ron sa workplace mo. Renz, kailangan ka ng layuan ng babaeng higad na yon. Alalahanin mong panganib sa pinagbubuntis ko. Oo, mahal. Hindi ka pwedeng matukso sa babaeng yon o sa kahit na sino, Renz. Tandaan mo yan. Oo. Sinabihan ko na si Nicole na hindi na siya ang private doctor mo, mahal. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Akala ko ay nagsasabi ng totoo si Renz sa akin. Buong-buo pa naman sana ang tiwala ko sa kanya. Akala ko matatag ang pagkalalaki niya. Umasa ko na matibay ang paninindigan niya at hindi siya magpapadala sa kahit anumang uri ng panunukso ni Nicole sa kanya. Pero nagkamali ako, Miss Winnie. Maling-mali ako. Kasi kinaumagahan matapos ang pangyayaring yon sa opisina nila, nangyari ang pinakatatakutan ko. Dugo. Maraming dugo ang bigla na lang umagos patungo sa hita ko kaya nanginginig ako ng husto. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin pagkatapos nun, basta ang huli kong naaalala, natumba na lang ako. At nang magising ako, nasa hospital bed na ulit ako. Sofia, anak. Naku, mabuti naman at nagising ka na rin. Apo, ano ba nangyari sa'yo ha? Naku naman, pinag-alala mo kami ng husto. Mahal? Bakit nandito kayong lahat? Nasaan si Baby Ria? Ay nako, iniwanan muna namin sa kapitbahay natin, Apo. Mapagkakatiwalaan naman yun eh. Hindi kasi pwedeng dalhin dito eh. Ano po bang nangyayari? Sofia, patawarin mo ako, mahal ko. Renz, iyo. Ano bang sabi ng doktor kanina? Bakit ayaw mo pang sabihin sa amin? Patawarin niyo po ako. Tinatanong kita, Renz. Ano bang nangyayari? Wala na. Nawala na ang anak natin. Anong ibig mong sabihin ha?
Anong sinasabi mo riyan, Renz? Tay, Lola, pwede po bang lumabas muna kayo? Hayaan niyo muna kaming makapag-usap na mag-asawa. Ano? Bakit kailangan pa naming lumabas ng lola mo? Usapang mag-asawa po ito, Itay. Pasensya na pero sa labas po muna kayo. O sige, halika nanay, lumabas muna tayo. Paglabas nilang dalawa, tsaka lumuhod si Ren sa harapan ko kasabay ng pagbuhos ng kanyang masaganang luha. Sobrang bilis ng pintig ng puso ko ng mga sandaling yon. Nararamdaman ko ulit ang isang pamilyar na pakiramdam maraming taon na ang nakalipas. Hindi nagsasalita si Renz. Panay hagulgol lang siya habang nakayuko, kaya lalo akong natakot sa mga salitang posibleng marinig ko ng mga oras na yon. Hindi pa ako handa para sa panibagong trahedya sa buhay ko. Magsalita ka, Renz. Patawarin mo ako, Sofia. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka. Hindi ko talaga sinasadya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko sinasadya, mahal. Maniwala ka sa akin. Anong ibig mong sabihin? Sofia, May nangyari ba sa inyo? Nung umalis na ako, doon pa ba may nangyari? nanghina na ako sa panunukso niya, Sofia. Hindi ko nakayanan na... Hayop ka? Nagkunwari ka pa kagabi na walang nangyari sa inyo. Hayop ka, Renz! Nakakadiri ka! Patawarin mo ako, Sofia. Walang iya ka? Anong nangyari sa anak natin? Bakit masama ang pakiramdam ko? Kailangan kang maoperahan sa lalong madaling panahon. Kasi wala nang buhay ang sanggol sa sinapupunan mo, Sofia. Hindi pwede ito. Hindi! Walang iya ka, Renz! Walang iya ka! Napakababoy mo! Pagbabayaran mo ito at ng malanding Nicole na yon! Kasalanan ko to, Sofia. Alam kong kasalanan ko. Hindi ako naging malakas. Naging mahina ako sa tukso. Patawarin mo sana ako, mahal. Patawarin mong mukha mo! Huwag mo akong mamahal-mahal dyan dahil mamamatay tao ka! Para mo na ring pinatay ang anak natin! Puwisit ka, Renz! Alam mo kung anong mangyayari sa sanggol kung magloko ka, pero ginawa mo pa rin! Hayop ka! Hayop! Hindi kita niloko, Sofia. Natukso lang talaga ako eh. Wala akong nararamdaman para kay Nicole. May nararamdaman ka man sa kanya o wala, may nangyari pa rin sa inyo. Kaya pareho lang yun. Mga baboy, lumayas ka sa harapan ko, Renz! Layas! Pero... Umalis ka na ngayon din! At wag ka nang magpapakita pa sa akin! Walang kasing sakit ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Mas masakit pa sa pagkawala ng panganay namin. Kasi ang panganay, wala nang kaligtasan yun eh. Pero ang ikatlong anak, maililigtas pa sana pero pinili ni Renz na magpatalo sa tawag ng kalibugan niya. Naoperahan nga ako. Si Renz pa rin ang nagbayad ng lahat kahit hindi ko siya hinayaang makadalaw sa akin. Mahigpit kong pinagbilin kina Itay at Lola na huwag palalapitin si Renz sa akin dahil baka makalmot ko lang ang pagmumukha niya. Sagad sa buto ang pandidiri ko sa kanya, maging ang maisip siya'y nasusuka na ako. Kumusta ang tahi mo sa tiyan, anak? Ayos naman po. Hindi ba sumasakit? Sabihin mo lang pag masakit ha. Gagamutin natin yan kagad. May gamot ka naman dito na nireseta ng doktor. May gusto ka bang kainin, ha, Apo? Sabihin mo lang at ipagluluto kita. Wala po, Lola. Sigurado ka? Hindi ka ba nagugutom? Ilang linggo tayong nanatili sa ospital at kauuwi lang natin, Apo. Baka may gusto kang kainin na lutong bahay. Wala po, Lola. Anak, huwag ka nang mag-alala kay Baby Ria ha. Ako na muna mag-aalaga sa apo ko. Magpagaling ka lang, iya. Sige po. Saka anak, huwag kang masyadong magpapadala sa lungkot sa nangyari sa baby mo ha. Hayaan mong malungkot ang apo ko, Salvador. Damhin niya ang sakit para makapag-ipon siya ng lakas para maghiganti sa walang yang Renz na yon. Alam niyo na po yun, Lola? Oo nga pala, iha. Pasensya na ha. Nakinig kasi kami sa usapan niyo ni Renz sa ospital. Walang yang bata yon. Hindi ko inaasahang ganun pala siya kahina pagdating sa tukso. Huwag na wag lang magpapakita sa akin ng asawa mong yan. Kasi mapapatay ko talaga siya. Pati yung doktorang malandi na yun.
Hindi na nagpupunta rito ang asawa mo mula nung malaman mo ang kababuyan nila ni Doktora, Apo. Nahiya na yata. Wala nang mukhang maihaharap sa amin. Talagang wag siyang haharap sa atin. Kasi babalatan ko talaga ang pagmumukha ng Renz na yun. Sabihin mo lang kung anong gusto mong gawin ko sa asawa mong yun, anak. Gusto ko na pong magpahinga, Itay. Tipid na tipid ako sa mga salitang lumalabas sa bibig ko kasi wala talaga akong energy ng mga sandaling yon. Gusto ko lang magpahinga at umiyak ng walang katapusan. Galit at sakit ang nararamdaman ko. Nangihina ako sa katotohanang walang oras na hindi ko naaalala ang sanggol na hindi namin nagawang iligtas dahil sa kababuyan ng tatay niya. Ilang araw, linggo at buwan, hindi ako makakilos ng maayos dahil sa panghihina at pagluluksa. Hanggang sa dumating ang araw na nabawi ko na ang lakas ko. Ni minsan, hindi ako dinalaw ni Renz sa bahay para mangumusta man lang sana, kaya lalo kong nagalit. Talagang sinunod niya ang sinabi kong wag na wag siyang magpapakita sa akin. Apo, wala ang tatay mo ngayon. May lakad siya kaya pagkakataon ko na para muling itanong ito sa'yo. Bakit po? Ano po ba yun, Lola? Ang mga babaeng katulad ni Nicole, dapat siyang turuan ng leksyon, iha. Gusto mo bang pahirapan ng babaeng yon sa ginawa niya sa pamilya mo? Gusto mo bang maghiganti sa kanya? Gustong-gusto ko pong sirain ang buhay niya, Lola. Kung ganon, pumayag ka ng turuan kita ng pangkukulam. May paghihiganti mo ang anak mo kung matututo ka nun, iha. Nararapat lang din naman kay Nicole na maparusahan, kaya wag ka nang makonsensya pa. Ito na ang panahon para tanggapin mo na ang pamana ko sa'yo, Apo. Pag-iisipan ko po, Lola Ambrosia. Natatakot pa rin po kasi ako sa mga bagay na yan eh. Huwag kang matakot, iha. Ano ka ba? Andito naman ako para gabayan ka. Lola, pupunta muna po ako ng palengke. Bibili ng gatas ni Baby Ria. Pakibantayan na lang po muna ang anak ko, ha? Ay, o sige, Apo. Mag-iingat ka, ha? Opo, babalik din po ako kagad. Habang sumasakay ako ng tricycle papunta sa palengke, walang ibang laman ang isip ko kundi ang mga sinabi ni Lola. Sariwang-sariwa pa ang galit sa puso ko, kaya magandang kasangkapan yon para ibalik ko kay Nicole ang pananakit niya sa akin sa pamamagitan ng pangkukulam. Kaya lang natatakot po ako eh. Malaking kasalanan kasi yon sa mata ng Diyos, pero gusto ko talagang gantihan si Nicole. Hindi ko kayang palampasin ang ginawa niya sa anak ko at ang pagsira niya sa pamilya ko. Pagdating ko sa palengke, dumiretso kagad ako sa grocery store. Nakabili na ako ng gatas pero yun pa rin po ang laman ng isip ko. Kaya paglabas ko ng tindahan, para akong tinamaan ng kidlat ng makasalubong ko ron sa labas ang taong kinamumuhian ko ng husto. Nicole? Oh, hi, Sofia. Long time no see ha. Kumusta ka na? Hayop ka! May lakas ng loob ka pang umarte na parang walang nangyari. Ang kapal naman ng mukha mong babae ka. Masama sa buntis ang maging high blood, Sofia. Tsaka isa pa, nasa public place tayo. Siguro naman hindi ka gagawa ng eksena rito, hindi ba? Bakit? Nahihiya ka ba sa mga tao rito, ha? Sa kapal ng pagmumukha mong yan? Hay nako, kaya ka siguro pinagpalit ni Renz sa akin kasi maingay ang bunganga mo. Anong sabi mo? Ako? Pinagpalit ni Renz sa'yo? Oh, bakit? Hindi mo ba alam na sa akin na tumitira si Renz ngayon? Ano? Oo nga pala. Ilang buwan na nga pala siyang hindi nagpapakita sa'yo. Hindi ka ba nagtataka kung saan siya umuuwi? Anong pinagsasasabi mo dyan, ha, Nicole? Mula nung pinalayas mo siya, sa akin na siya umuwi, Sofia. Hindi ko siya pinalayas. Siya ang kusang hindi na umuwi sa amin. At hindi mo naman siya hinanap, hindi ba? Anong klaseng asawa ka? Kaya dapat lang naiwanan ka niya, lalo na ngayong pinagbubuntis ko ng magiging anak namin. Anong sinabi mo? Buntis ka? Oo, Sofia. Malungkot siya sa pagkamatay ng baby niyo kaya pinaligaya ko siya. Namatay ang anak ko dahil sa kagagawan mo. Hayop kang babae ka. Napakalandi mo. Hayop ka. Hayop man ako sa paningin mo. Ako naman ang nagwagi kay Renz. Napakababoy niyo! Hindi ka nagwawagi at hindi ka magwawagi, Nicole! Hindi ka mahal ni Renz! Inakit mo lang siya! Talaga? Sigurado kang hindi niya ako mahal at naakit lang siya sa akin?
Hindi mo ba ako tatanungin kung ilang beses nang may nangyari sa amin ng asawa mo? Isang beses? Hindi ah. 2? Hindi rin. 3? Lalong hindi. Maraming beses, Sofia. Maraming beses na may nangyari sa amin ni Renz. Hindi niya pa ba ako mahal ng lagay na yon? Sagad sa buto ang kalandian mo, Nicole. Kung gaano kalinis at kaputi ang damit mo, gano'n naman karumi ang pagkababae mo. Sa mga oras na yon, nakalimutan kong nasa public place kami. Wala akong ibang inisip kundi ang kalbuhin si Nicole. Kaya yun na nga ang ginawa ko. Sinugod ko siya tsaka buong lakas na sinabunutan, sinampal, tinadyakan, sinipa at kung ano-ano pang pananakit sa kanya. Bago kami nagawang awatin ng guard ng grocery store, nagawa ko na siyang bugbugin ng husto. Nasa bunutan niya rin ako pero wala akong nararamdamang sakit. Nang maawat kami ng guard at iba pang mga tao sa paligid, muli kong pinagbantaan si Nicole na papatayin ko siya tsaka ako kumalas sa mga nakahawak sa akin at dumiretsyong umuwi. Pag uwi ko, diretso rin akong lumapit kay Lola Ambrosia. Lola? Oh, Apo, anong nangyari sa'yo at kay gulo naman yung buhok mo? Mukha kang nakipagsabunutan ha? Nakipagsabunutan nga po talaga ako. Ano? Aba, kanino naman, iha? Kanino pa po ba, Lola? Siyempre sa higad na doktora na yon. Ano? Kung ganon, nagkita kayo ni Nicole? Saan, Apo? Anong nangyari? Ano yung narinig ko? Nagkita kayo ni Nicole, anak? Tay, si Baby Rhea po. Nasa inyo. Pinatulog ko muna. Ano bang nangyari, Iya? Hindi po kayo maniniwala sa nalaman ko ngayon. Bakit? Ano ba yon, iha? Si Nicole po, ang malanding bruha na yun. Buntis po siya. Ano naman gayon kung buntis siya, Apo? Nabuntis siya ni Renz, anak? Ganun na nga po, Itay. Anak ng hayop na Renz yun ah. Ano? Si Nicole na buntis ni Renz? Aba, napakawalang yan ng mga yon ah. Paano nila nagawa ito sa'yo? Simple lang po, Lola. Pinagtaksilan ako ni Renz at pinagpalit niya ako sa kabit niya. Kaya pala hindi siya umuwi sa amin kasi may iba na palang inuuwian. Hayop siya. Tama rin ang ginawa niyang hindi na umuwi rito, anak. Kasi sa oras na makita ko ang lalaking yun, mapapatay ko talaga siya. Tay, pwede po bang balikan niyo muna si Baby Rhea sa bahay? Baka po magising po yun bigla eh. Iiyak yun pag walang nagbabantay sa kanya. Oo, sige anak. Sinadya kong paalisin muna si Itay dahil may sadya nga ako kay Lola. Nagulat din ang lola ko nang sabihin ko sa kanya kung ano ang kailangan ko. Natuwa siya. Agad niyang pinaunlakan ang hiling ko, lalo na't yun ang matagal na niyang gustong gawin. Mabilis na kumilos si Lola para dalhin ako sa kwarto niya. Pagpasok ko roon, masama na kagad ang pakiramdam ko. Kinakabahan ako. Mukhang normal naman ang kwarto ni Lola, hindi mo mapaghahalatang mangkukulam siya. Pero yumuko siya para kunin ang malaking kahon na nasa ilalim ng kanyang kama. Inilabas niya mula roon ang iba't ibang maliit na bote na may lamang halaman. Iba't ibang uri ng halaman din yun. May ibang bote naman, may mga lamang insekto gaya ng ipis, uod, gagamba at iba pa. Nakapagtatakang hindi namamatay ang mga yon kahit na nakakulong sa bote. May mga kakaibang kandila rin doon na kulay itim. Matagal ko lang tinatago ang mga ito, Apo. Ayoko kasing makita ito ng tatay mo. Ang alam ni Salvador, matagal ko nang tinapon ang mga ito. Tama po kaya itong gagawin natin, Lola? Ito ang tamang gawin para sa mga taong kagaya ni Nicole, Apo. Alam niyang may masamang mangyayari sa sanggol sa sinapupunan mo kung magtataksil si Renz. Pero inakit pa rin niya hanggang sa natukso ang iyong asawa. Para na ring pinatay ni Nicole ang anak mo. Ginawa niya yun ng walang konsensya. Kaya huwag ka ring makukonsensya sa gagawin mo sa kanya, iha. Paano po kung hindi ako magtagumpay? Hindi po ba't sa akin babalik ang kulam kung magkamali ako? Huwag kang mag-alala, Apo. Nandito naman ang lola at gagabayan kita hanggang sa matuto ka. Basta, sikapin mong ilihim ito sa tatay mo kahit na anong mangyari, ha? Kinakabahan po ako, Lola. Huwag kang kabahan, Apo. Isipin mong pinagbabayad mo lang ang babaeng yun sa buhay na inutang niya sa'yo. Sa ganoong paraan, mas mapapabilis ang pagkatuto mo sa pangkukulam.
Sa kabila ng matinding kaba na nararamdaman ko, itinuloy ko pa rin ang balak kong matuto. Ginagawa namin ni Lola yon sa tuwing natutulog na si Baby Ria para hindi ako maistorbo. Sa bahay ako si nanay ni Lola, hindi sa kanila kasi siguradong mahuhuli kami ni Itay. Nagsasanay ako sa loob ng halos 2 linggo lang. Pagkatapos nun, masasabi kong handa na ako para gamitin ang kakayahang yun sa taong sumira sa buhay ko. Binabati kita, Apo. Mabilis kang natuto. Salamat po, Lola. Kung ganon, pwede ko na po bang simulan ang pangkukulam ko kay Nicole? Pwedeng-pwede na, Iha. Sakto at araw ng Biyernes bukas. Kaya bukas mo na dapat gawin ang ritual. 3:00 ng hapon, Apo. Mas malakas ang puwersa ng kulam tuwing araw ng Biyernes at 3:00 ng hapon. Sa araw na yan, ibigay mo muna sa akin si Baby Ria ng maalagaan ko. Po, kung ganon hindi niyo po ako masasamahan? Hindi na kailangan, Apo. Marunong ka na ng higit pa sa inaakala mo. Hindi mo na kailangan ng gabay ko. Kahit unang beses mo pa ito. Pero huwag kang mag-alala kasi papakiramdaman pa rin naman kita. Darating ako kung sakaling kakailanganin mo ang tulong ko. Sige po, Lola. Pero tiwala ako sa iyo, Apo. Alam na alam kong kaya mo na talaga. Dahil sa mga salitang yun ni Lola, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, araw ng Biyernes, isinagawa ko ng ritual ng pagpaparusa kay Nicole. Tiniyak kong walang kapantay ang sakit na tatama sa katawan niya. Isang uri ng sakit na hindi kayang bigyan ng lunas ng mga katulad niyang doktor. Naging matagumpay ang pangungulam kong yon dahil nanghina ako pagkatapos. Yun daw ang palatandaan na nagtagumpay ako. Kaya muli akong binati ni Lola Ambrosia tsaka niya ako pinagpahinga ng buong gabi. Kinaumagahan, hindi ko inaasahang biglang magpapakita sa akin si Renz. Pagkatapos ng ilang buwan naming walang ugnayan sa isa't isa, tsaka pa siya nagkaroon ng lakas ng loob na puntahan ako sa bahay at harapin ako. Anong ginagawa mo ritong hayop ka? Sofia, mag-usap naman tayo. Parang awa mo na. Wow, Renz! Marunong ka pa pala talagang makipag-usap? Pagkatapos mo akong layasan ng ilang buwan, ngayon ka pa haharap sa akin, ha? Seryoso ka ba, ha? Patawarin mo ko kung ngayon lang ako nagpakita sa'yo. Sobrang nahihiya ako sa'yo, Sofia. Patawad. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para harapin ka. Ah, talaga ba? Ang galing mo, Renz. Nahihiya ka sa akin, pero dun ka umuwi sa kabit mo pagkatapos ng nangyari sa anak natin? Anong klaseng asawa ka, ha? Hindi ko alam, Sofia. Nawala ako sa aking sarili. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin dahil sa sobrang lungkot ko. Ginagago mo ba ako, ha? Sofia, mahal kita. Ikaw ang mahal ko. Hindi ka magpapadala sa panunukso ng babaeng yon kung totoong mahal mo ko. Walang yaka. Ikaw pa ang nagkumbinsi sa akin noon na walang masamang mangyayari sa anak natin dahil walang magloloko sa atin. Pero binali mo lang pala ang mga salita mo. Manloloko ka. Maniwala ka sa akin, Sofia. Wala akong nararamdaman para kay Nicole. Talagang ginagago mo ko, no? Wala kang nararamdaman pero sa kanya ka tumitira ng ilang buwan? Wala kang nararamdaman pero nakikipagtalik ka sa kanya ng paulit-ulit? Walang yaka? Magsama kayo ng kabit mong higad! Patawarin mo ako, Sofia. Hindi, Renz! Walang kapatawaran ng ginawa mo sa akin! Niloko mo ko kaya pagbabayaran niyo yon! Pero Sofia... Tumahimik ka! Umpisa pa lang, Renz. Alam mo nang mapapahamak ang anak natin kung magloloko ka. Pero ginawa mo pa rin. Pinatay mo ang anak ko. Pinatay niyo ni Nicole ang anak ko. Ano bang gagawin ko para mapatawad mo ako, Sofia? Bingi ka ba, ha? Sinabi ko nang walang kapatawaran ng ginawa mo. Makikita mo, Renz. Ilalagay ko sa mga kamay ko ang pagpaparusa ko sa babaeng yon, maging sayo. Hindi ko na kailangan pang ipahamak ang inosenteng sanggol na pinagbubuntis ni Nicole. Dahil mamamatay rin naman yun eh. Dapat lang yun sa kanya. Anak, anong kaguluhang meron dito? Bakit ka ba sumisigaw? Renz, ikaw? Nandito ka? Walang yaka. Nagpakita ka ba talaga sa amin, ha? Tay, patawarin niyo po ako. Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang po sanang makausap si Sofia. Hindi mo kakausapin ang anak ko. Umalis ka na rito. Pero, Tay,
Umalis ka na kung ayaw mong tagain ko yung ulo mo! Kilala ni Renz ang itay ko. Mabait si itay pero kaya niyang pumatay ng tao kung magalit siya kaya natakot si Renz. Umalis na nga ang manloloko kong asawa. Hindi kami naghiwalay dahil hindi pa namin napag-usapan yon. Pero sa ginawa niyang pagtira sa bahay ni Nicole sa loob ng ilang buwan, siguro naman sapat ng rason yun para isipin kong hiwalay na nga talaga kami kahit walang matinong usapan. Itinuloy ko ang pangkukulam ko kay Nicole. Gabi-gabi kong ginagawa yon at bawat araw na magdaan, palakas ng palakas ang puwersang ginagamit ko. Sabi ni Lola Ambrosia, ang pinakamalakas na kasangkapan sa pangkukulam ay hindi ang nakalalasong halaman o insekto, kundi ang matinding galit sa puso at isipan ko. Yun nga ang ginamit ko para mas madama ni Nicole ang pagpaparusa ko sa kanya. Tsaka ko lang isusunod si Renz kung nakahilata na ang kabit niya at mahihirapan ng tumayo. Isang araw, nabanggit sa akin ni Itay na pumasok daw ng clinic si Nicole pero mukhang nangihina. Nakita raw siya ng tatay ko. Dahil doon may naisip akong gawin. Inihabilin ko ulit si Baby Ria kay Itay dahil pumunta ako ng palengke para bilhin ng isang bagay na iriregalo ko sa pagmumukha ni Nicole. Dumiretso ako kagad sa clinic niya pagkatapos noon. Anong ginagawa mo rito? Oh, kamusta, Doc? Mukhang nangihina ka yata ah. Bakit nandito ka, Sofia? Anong kailangan mo sa akin? Wala naman. Naisip ko lang kasi na masyadong mapaminsala yung pagmumukha mong yan. Kaya naisipan kong dalawin ka para tignan kung maganda ka pa rin ba. Ano? Ikaw? Ikaw ang may gawa nito sa akin? Kinukulam mo ba ako, ha? Uy, masama ang mambintang, ha? Hindi kaya? Aminin mo na, Sofia. Kinukulam mo ako. Ilang gabi na akong hindi nakakatulog at bigla-bigla na lang sumasakit ang katawan ko. Tapos nasisira ng balat ko. Ang dami ng sugat dahil sa kakatihan nito. Nagrereklamo ka ba dahil sa makati mong balat? Bakit? Bagay naman sa'yo yan ah. Makati ka rin naman eh. Anong ginagawa mo sa akin ha, Sofia? Tigilan mo na ang pangungulam sa akin. Hindi pa nga ako tapos, Nicole. Pero bakit natatakot ka? Doktor ka, hindi ba? Sige, laklakin mo ang mga gamot mo. Subukan mong gamutin ang sarili mo. Tignan natin kung kaya mo ko. Walang iya ka? Naiinggit ka ba sa ganda ko kaya mo ko pinapangit sa kulam mo, ha? Excuse me, bakit ako maiinggit sa isang cheap na katulad mo? Doktor ka pa man ding naturingan. Binigyan lang naman kita ng regalo, Nicole. Para yan sa anak kong pinatay mo. Ha? Naiinggit ka ba dahil magkakaanak na kami ng asawa mo, ha? Bakit ako maiinggit kung alam kong mamamatay rin naman yung panganay mo? At sinong may sabing panganay ko pa ito ha, Sofia? Hindi ba nabanggit ni Ren sa'yo na medyo matagal na ring panahong lumipas mula nung namatay ang panganay namin? Anong sabi mo? Sa tingin mo ba walang dahilan kung bakit ako kinuha ni Renz na maging private doctor mo? Ginawa niya yon para lagi niya akong makita. Noon pa man, alam kong may nararamdaman na siya para sa akin, pero tinatanggi niya lang. Ano? O ano, nagulat ka ba, ha? Hayop ka! Walang niya ka! Hetong nararapat sa'yo! Ah! Ano ba? Hindi! Ang mukha ko! Ang mukha ko! Asido. Yun ang binili ko kanina sa palengke. Sa kapal ng pagmumukha ng babaeng yun, asido ang nararapat para sa kanya. Sigaw na ng sigaw si Nicole pagkatapos ko siyang buhusan ng asido sa mukha niya. Marami nang nabasag sa opisina niya dahil kung saan-saan na siya tumatakbo sa loob noon habang nakapikit. Ako naman, nanginginig ako sa galit habang pinapanood ko siya. Noong medyo kumalma na ako, tsaka lang ako lumabas na parang walang nangyari. Sinalubong kagad ako ni Itay pag uwi ko. Nahimigan na niya kung saan ako nang galing. Galing ka ba sa klinik ni Nicole, anak? Opo, Itay. Hindi mo naman siguro pinatay yung babae, no? Dapat siyang mabura sa listahan ng mga buhay, pero hindi po ako mamamatay tao. Wala akong balak patawarin si Nicole, maging ang asawa ko. Tuluyan na nga kaming naghiwalay ni Renz dahil hindi siya nararapat patawarin. Hindi ko na itinuloy ang balak kong pangkukulam sa lalaking yun dahil napagtanto kong ayaw ko nang dagdagan ang kasalanan ko sa mata ng Diyos. Nakontento na rin ako sa ginawa kong pagsaboy ng asido sa mukha ni Nicole kaya lumayo na ako sa lugar na yon pagkatapos ng pangyayaring yun. Tinigil ko na rin ang pangungulam ko sa kanya.
Dinala ko si Baby Ria at nagsimula ng panibagong buhay sa isang malayong probinsya. Malayo sa bangungot kong nakaraan kahit hindi ko matatakasan ng durog na puso kahit saan ako magpunta. Umaasa na lang ako na balang araw, maghihilom din ang sugat na dinulot nila sa tapat kong puso. Nagmamahal, Sofia. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig sa ating kwento. Abangan nyo pa po sana mga susunod kong kwento ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Asahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Siyempre, alam nyo naman po na ang goal natin, maka 100k subscribers tayo. Siyempre, sa tulong po ninyo yon ha. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Hi po sa inyo. Huwag po kayong magsawa sa pakikinig sa amin ha. Na nagsasabing maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at sa inyong pagsuporta. God bless po sa ating lahat.